Magandang hapon sa ating lahat. I hope na nandito pa yung mga presenters. In fact, ako bilang nasa kategoryang scientista ng masipag ay nais kong banggitin ng imbitasyon mula sa sektor ng scientista ng inyong aktibong partisipasyon sa masipag in the long term. In fact, maging partner ng masipag kung iyong may consider, pwedeng makonsider sa as individual or as institutional ay pag-usapan natin yan. Pinangunahan ko ng aming national coordinator pero ang excuse ko ay dahil ako yung nasa scientist sector. So, hingi ako ng additional 5 minutes, so 25 minutes ang presentation ko, Reyna. Sabi nila may sasagutin akong 3 tanong. Yung general comment sa mga present, mga pananalisik na dapat bigyan ng kasakulukuyang sitwasyon ng pansin at kunting pag-share. Ngunit dahil karamihan ng scientist ang nag-present dito ngayon, ang aking present ay mas malawak yung saklaw. Ang pamagat nito ay thinking about thinking, the way we think, and doing things differently. Kasi yan ang batayan ng ating pagbabago ng metodolohiya. In fact, methodology development ng ating isang malaking bagay dito. Ang batayan kung bakit tayo nagde-develop ng teknolohiya at saka agricultural development ay karamihan ay yung tinatawag na information deficit model. So mag-develop ng teknolohiya para mabigyan yung farmers ng teknolohiya dahil kulang sila ng kaalaman o kulang ng teknolohiya. So that is lack of public understanding. Pero meron din isang pananaw na ang kalagayan ng magsasaka ay democracy deficit model. Ibig sabihin ay wala silang public participation kung anong focus, anong klase ng teknolohiya ang dapat likhain. So dito siguro paano natin i-consider ang dalawang ito para magtugma at ang tawag namin ma-democratize ng konti ang teknolohiya. Yung unang approach, karamihan ng mga presentations ngayon ay tinatawag natin na research and controlled environment. So yun ang tinatawag na usual positivist science o kaya reductionist science. So kailan ng systematikong analysis dito at ang pagbigay sa mga magsasaka ay technology transfer. At ang direction dito ay linear. Ibig sabihin po ay mula sa researchers papunta sa extension services, punta sa farmers as ultimately adapters or rejecters ng technology. But the key decisions are made by the scientists and this is only successful sa mga tinatawag nating controlled farm conditions. Bakit alternative approach na kailangan natin? Dahil yung top-down approach usually ay namimiss niya yung kalagayan ng small farmers, resource poor farmers. Ang package of technology ay hindi usually nagtutugma sa espesipikong kalagayan ng magsasaka. So dito, ang nagpasimuno ay matagal na, actually more than 30 years ago, si Robert Chambers. Sabi niya, siya yung nagpauso ng tinatawag na participatory research. Sabi ni Robert Chambers, professionals, you and me, are much of the problem than the solution. To do better, we need reversals in much of our conventional ways of thinking, doing, and feeling. Sabi niya, siguro ay mag-move back tayo ng konti, tayong mga researchers, at ibigyan natin ng magsasaka ang nasa driver seat para siyang magmaneho ng direksyon ng pag-unlad natin, sabi ni Robert Chambers. So, ang pangalawang perspektiba ay ang konteksto ng teknolohiya ay hindi siya absolute, dito ay relative. So that ayon sa context of technology, ang technology ay nabubuo at kumakalat sa ilalim ng lipunan pang social, political at cultural and economic na kalagayan ng magsasaka at hindi siya neutral. So itong teknolohiyang ito ay sineshape ng mga paggagamit ang mga tao at institusyon, universities and research institutions na nagkukontrol ng technology production at distribution at saka ang kulturang nagbabalidate at nagde-delineate or nagdi-discourage ng creation ng ibang klase ng teknolohiya. So in this case, sa
relativity concept, kailangan natin ito nilatawag na participatory research. Yung iba, mas neutral dating sabi niya, co-creating knowledge or co-learning. Sino yung co? Yung farmer at saka yung scientist. So dito, walang mas mataas at mababa na klase ng kaalaman, pero may aksyon. In fact, itong participatory research yung present ng taga CLSU, ng demo farm ng onion, medyo siya na nakahakbang na ng kunti dito sa participatory research. Although demo farm pa lang yung kanyang inabot, may kunting democratization ng pag-develop ng technology dito at may two-way exchange ng farmer at saka ng scientist. So ang pagpalitan ng kaalaman ay paikot-ikot, ibig sabihin goes to and fro between scientists at saka farmers. So sa participatory research, ang tanong natin, kaninong kaalaman ang bigyan ng halaga? Kaninong priorities at preferences ang kailangan? Itong mga scientist ba o ang mga farmer? Of course, sa masipag malinaw kung sino itong mga farmer. Kasi ultimately, sila yung gagamit ng teknolohiya, agricultural technology. Ngunit yung participatory research ay may ibang anyo. May contractual participation yung researcher, kinontratan niya lang na magtanim yung farmer sa kanilang farm, mag-monitor ng yield ayon sa dinesign ng scientist, contractual participation. Pwedeng consultative, collaborative, pero pinakamataas na level ng participation ay collegial. Ibig sabihin po ay pantay yung pag-iisip at pagbibigay ng timbang ng naisip ng farmer at saka ng scientist. Ang collegial, yung farmers and the scientist. So, nasasagot natin dyan, ang farmers ba ay nagpa-participate sa scientist research or ang scientist nagpa-participate sa locally owned innovation processes ng magsasaka? So, gusto natin yung pangalawang panukala dito na ang scientist dito ultimately ay tutulong at magpa-participate sa mga gustong inobasyon ng mga magsasaka. Yan ay goal natin sa empowerment ng farmers. Kung ilagay mo sa isang graph para ma-illustrate yung empowerment ng farmers, habang lumalaki yung role ng farmers, lumiliit yung role ng scientist ultimately. So ito yung tinatawag na empowerment. Kung dito lang, kunti lang yung role ng farmer, malaki yung role ng scientist, ito yung token participation ng farmers. But anyway, ay dynamic naman lagi dito. Don't be offended if anyone here, sinasabi ko lang yung theoretical foundation. Dahil tayo sa NGO, hindi lang naman tayo practical ng practical, meron din tayong conceptual basis ng ating mga ginagawa. So yan ang tinatawag na konsepto ng participation sa iba't ibang grado or gradation ng participation ng dalawang sektor, ang farmer at saka scientist. Ang objective sa participation, ang pinakamababa ay para lang ma-legitimize yung research, tumas ng kunti effectivity and efficiency ng resulta ng research dahil location specific. Pangatlo ay capacity building and learning ng farmers. Pero pinakamahalaga, pinakamataas na antas ay transformation ng research system, transformation ng farmers at emancipation mula sa kanilang problema at makaangat para sila ay mag-solve ng sarili nilang problema. So kung ganon, tayo na lang scientists ay susuportan na lang ng kunti sa kanilang leadership and initiative. Kung specific na pangalan ng tinatawag na participatory research, maraming pangalan yan. Yung on farm research at saka iba pa. Pero sa atin sa masipag ay farmer-scientist partnership at ultimately people-led or farmer-led development. So nagnanais tayong lumakas ang kapasidad ng farmers para sa pag-research, para sa pagtuklas ng mga kaalaman at pag-solve ng kanilang problema sa kanilang pagsasaka. Perspective 3, ito para bigyan natin ng kunting
structure ng pananaw. Kasi sabi ng mga scientists, taga-academe, farmer yan eh. Paano mo masasabing scientific yung kanyang kaalaman? Paano ka maniniwala farmer yung nagsabi? Tayo, scientist tayo. So actually, itong nabuo ni Gibbons et al. Noong 1994, ang tawag niya, the modes of knowledge production. Yung kauna-unahan klase ng paglikha ng kaalaman, university, research stations ay investigator-initiated and discipline-based. Kung baga ay nasa specialization yan, so that gusto lang malaman ang mga pinagkakaiba or epekto ng kanilang mga naisip na variations or treatments sa farming. Yung mode 2 knowledge production, paglikha ng kaalaman ng mode 2 ay experience-based knowledge. Context-driven, ibig sabihin kung sa konteksto ng mahirap, konteksto ng rain-fed, konteksto ng water flooded or anuman, complex and multidisciplinary, ito ay nasa likhain ng mga magsasaka. So that meron din formal tayong konsepto sa paglikha ng kaalaman at teknolohiya ng mga magsasaka belonging to the so-called mode 2 of knowledge production according to the categorization developed by Gibbons et al. In 1994. It is usually problem solving. It is produced in the context of application and verified by its social worth and applicability. So kung dito ang nagbibigay ng validity sa mode 1 ay peer reviewing, ang nagbibigay ng validity sa mode 2 ay applicability. Nagagamit ba? Nakinabang ba yung farmer? So in that case, kung nagagamit at nakikinabang, valid din siya bilang knowledge, valid din yun bilang teknolohiya. Yan po ang batayan kung bakit tayo nagsusulong ng magsasaka ay kayang mag-develop at nararapat na mag-develop din ng teknolohiya initially sa tulong o pakikipag-ugnayan nating mga scientista. So, categorization dito sa mga academicians dito sa ating forum ngayon, mode 1, sabi ko na, at saka mode 2, academic siya, yung mode 1, applications yung mode 2. Specific disciplinary oriented, ang mode 1, transdisciplinary yung mode 2. Homogeneous environment, ibig sabihin na controlled environment ito. Ito, pabago-bagong environment ay pwede mong lapatan ng mode 2 science. Heterogeneous environment. Linear and stable, kaya controlled environment nga, ito ay dynamic environment yung mode 2. Nabanggit ko na yata kanina, yung quality control ng mode 1 ay academic, peer reviewing, quality ng paggamit sa broader criteria sa mode 2 science. So, accountable to society yung mode 2, kasi production yun, accountable lang sa kanilang peer reviewers, colleagues, kasamang scientista, ang mode 1 science. So, bakit co-learning between scientists and farmers? Dahil ang farmers ay human resources to be active participants and not only passive recipient ng development. Meron akong computation na ginagamit namin sa pa-training namin sa Masipag. Most of the time nung ako'y active pa sa mga training sa alternative pest management, sabi ko ay kung may 10 milyon na magsasaka, kahit 1% lamang ang ma-challenge mo at mabigyan ng kakayahan ng mag-observe, mag-develop ng technology, 1% ng 10 million ay 100,000 technologies developed by farmers sa kanilang bakuran, walang ni kusing, walang ni sentimo na ginastos ng gobyerno, ginastos ng sinuman, at ito ay umasa lang bilang pagtrato sa magsasaka bilang human resources na may kakayahan maglikha ng kaalaman pati teknolohiya. So, sa co-learning, in-incorporate natin ng local indigenous knowledge systems, kaalaman ng magsasaka at indigenous people, at ma-enhance natin dito sa co-learning ng tinatawag na konteksto sa cultural preferences at socio-economic na kakayahan ng mga target partners, ang mga beneficiaries. Sa knowledge co-production,
yung pagsabuatan, pagtulungan ng scientist at saka magsasaka ay may contextualize natin ang mga kaalaman, hindi magde-generalize. Yung mode 1 o kaya university-based ay generalization ng kanyang tono. Atin sa knowledge co-production ay contextualization, local application. So that it responds to farmers' demand, hindi imposing standard solution sa farmers ang co-knowledge production. So that kung ganun, ang knowledge co-production ay ng farmers at saka scientista ay ma-involve dapat ng farmers sa identification ng research problem. At dapat nga, nabanggit ko na dito, ma-incorporate ang local na practices at local na kaalaman. So itong knowledge co-production ay integrative and holistic. Nandiyan lahat ng elements niya na pinag-iisipan at pinafactor in. Sabi ka na yung sa demo farm sa onions, nalulugi yung farmers kung minsan. So dito, na-incorporate yung pagkalugi ng farmers kung minsan, kaya binabawasan yung capital or binabawasan ng kanyang ini-invest para ma-minimize ang kanyang pagkalugi kung dumating ng hindi inaasahan na pangyayari. Meron tayong terminology sa environment and agriculture, tinatawag nila multifunctionality. Ang pagsasaka, hindi lamang pagkain, pagsasaka ay kasama din dito ang tinatawag na pollination, maintenance ng water quality, soil quality, soil fertility, maintenance of biodiversity. Yan ay multi-functions ng agrikultura. At kinoconsider din natin ng externalities, anong epekto ng importation ng anumang bigas ba or baboy dahil sa African swine fever. Externalities po yan, o kaya pag-invest ng mga malalaking agribusiness corporations, those are externalities na ating kinoconsider din dito sa co-production. But tinitingnan natin yung locally available resources para dito tayo magsimula. Nabanggit ko na kanina, pero ito to really concretize it or crystallize it, yung formal sector, ibig sabihin ng formal sector ay taga PhilRice, taga university, ay they tend to generalize technology over land space and neutralize environmental variations by energy and chemical inputs. Technology yan. Pero sa local knowledge, ang local knowledge system ay magde-develop ng adaptation sa variations sa environment within relatively small habitats. Ibig sabihin, highly specific ang environmental adaptation niya. Dahil nga, local ang nag-testing sa mga farmers especially. So, makita niyo yung pinagkaiba. May role na ginagawa ng formal sector, may role din na ginagawa ng local knowledge system, pero tayo sa masipag, binibigyan natin ng timbang yung local knowledge system dahil po ito yung pangangailangan natin. Pangatlo, ultimately, ay mula sa participatory research or co-knowledge generation, ay patungo tayo sa tinatawag na people-led or farmer-led development. Nandito na po ang masipag. So, pangatlong salik na ng approaches to technology development. Maraming ibang researchers kung minsan ay nandito pa lang sa tinatawag na technology transfer. So, maunlad, mayaman tayo ng karanasan sa technology, sa rural development, ang pagpapaunlad ng teknolohiya at pag-develop ng tinatawag na rural development approaches towards food security, food sufficiency, resilience, and many more. So sa people-led development, diffusion of technology and benefits is always there. And we work with networks, organized farmers, so that there is a diffusion of farmers sa mga ito. Ang farmer-led or people-led research ay ang magsasaka siyang mag-define ng kind ng agrikultura at production system na gusto niya. So, siya nangunguna, pati sa pag-design o ng klase ng pagsasaka at production. Ang pananaliksik ay ginagawa sa kanilang bukid na kung saan tinutugunan yung prioridad ng mga farmers sa lokalidad na yan. Ang farmers and scientists ay co-equal dito. Nandyan pa yung farmers.
ay kayong mga kasamahan natin, kaibigan natin na farmers ay scientists na nag-share ngayon, sana makasama tayo sa paglakbay patungong ganito ng partnership ng scientists and farmers para sa rural development. Walang hierarchy po dun. So itong another way of showing this, ang tawag po nila ngayon ay post-normal science. Itong mga ito kasi integrative siya at hindi na siya reductionist ang mga nasa participatory at saka people-led development. Saan tayo ngayon patungo? Kailan tayo baguhin pati methodology development? Kaya ito kung pinagbiyan ko ng reform and transform methodologies and research para useful ng farmers. Tulungan natin marigin ng farmers ng ownership at control ng agriculture at pagkain at magbuo tayo ng mas malakas na partnership ng magsasaka at scientista. Ano bang sinasabi natin farmer science? Gusto natin kasi yung farmers maging scientist in their own right. Ito yung tatlong hakbang o tatlong klase ng manifestasyon ng farmer science sa masipag. Mula sa observation, itong tinatawag na fundamentals of science. Of course, walang publication dito. Walang statistical analysis, pero still it works at the level of the farmers. My observation, then my generalization out of that is the new knowledge. This generalization is the new technology. My patterns and variations is equivalent to the treatments and make a conclusion, yan ang generalization. So, parallel yan sa formal science. You establish yung cause and effect relationship by the farmers. So, marami kaming kalimbawa sa farmers ng masipag na nakapag-establish ng cause and effect relationship. At ang discovery by accident, ang tawag dyan, the serendipity, ay ito'y kakayanin at marami na rin farmers na nakadiskubre ng ganitong klase ng bagong kaalaman, farmers science. Ano ang role ng scientist sa masipag? Ay magsimula tayo na mag-respect and protect yung farmers' choices. Recognize farmers as, malapit na, recognize farmers as innovators, not only recipient of technology. We support locally developed and adapted technologies. We capacitate farmers to innovate on farm and enable farmers to develop their own tools adapted to local conditions and needs. Malapit na, 3 slides. Ang role ng scientists ay kailangan matuto sa farmers' needs, problems, and konteksto para yung i-research nila ay magagamit, ma-increase natin yung tinatawag na utilitarian dimension ng kanilang research kung nanggaling sa farmer ang pangangailangan. We design appropriate strategies, interventions with farmers. We build capacity of farmer trainers. Tayong mga scientista, we guide the implementation of farmers' projects and evaluate with them. We comment on farmers' innovations. So, specifically, we can unlearn and relearn kasi minsan tayo mga scientista, PhDs ay parang kung nakausap natin yung farmer, ay magbibigay tayo ng recommendation. Una, makinig muna tayo. You provide explanation to phenomena. You provide options, not recommending solutions. We enhance confidence and self-esteem of farmers. You document indigenous knowledge and local knowledge. We also influence academe and decision makers to recognize farmers' knowledge. Ang benefits ng scientists, para makakuha tayo ng bagong ideas, para may mga bagong hypothesis na pwede natin gawan ng research sa ating loob ng university. Pwede natin, yung sinasabi ng farmer, pwede itong may bigyan natin sa student advisors natin na maging thesis nila or dissertation nila. At yung data manlikom natin, pwede natin publish kasi ang mga academicians, ang publication ang kanilang habol lagi para daw may promotion. At dito natin matutunan ng integrative and practical knowledge sa mga farmers. We can also represent masipag as opportunity arises sometimes. May mga pinadalan tayong scientista sa conferences internationally dahil sila yung representative natin. May nag-PhD, second to the last slide, sorry. May nag-PhD, si David Broussard noong 1998 from University of California at Riverside. Sabi niya, ang masipag farmers ay themselves practicing science in a recognizable Western fashion. It is the objectives of their peasant science rather than the methods that differentiate masipag
from mainstream agricultural research in institutes and universities. Sabi nga ni Einstein, you cannot solve the problem with the same kind of thinking that created the problem. Yung biodiversity destruction, chemical pollution, kailan bagong pananaw ang gamitin natin dito. At kailangan tayo creative, imaginative. Kasi sabi niya, logic will take you from A to B, but imagination will take you everywhere. Finally, tayo lahat ay maglalakbay. Sabi niya dito, ikaw ay maglalakbay, your footsteps are on the road. Yung mga paa mo ay nasa kalsada. Ngunit, ikaw maglalakbay, walang kalsada. Ang kalsada ay ginagawa habang naglalakad. At kung ikaw maglalakad, ang madaan are not to be found but made, and the activity of making those paths or roads changes both the maker and the destination. So that in this case, once na-reach natin yung ganong partnership with farmers, na-reach na natin yung tinatawag natin, nagbago na tayo at talagang pro-farmer na tayo at more practical, useful na tayo dito. So kung ganon, sabi na ng ni isang scientista, the best way to be lost is to be lost into the service of the farmers. Maraming salamat po.